All right, 2:45 p.m. April 1825, first part 2. After this morning vlog, dire ko sa kusina, mag-discuss ko karon guys. Bago na ay gi-honor na ko ng ceiling fan kaya man ako kugasog plato. So, actually, dagan ko i-discuss sa inyo ha, since wala si Uncle Bal, wala si Pastor, wala akong mama, sa Uncle Bal, nanugal, kaya wala man siya ni Anhi dire, wala siya ni uli karong udto, si Pastor dito sa may dulo, aron hugasan daw ang habak, mga ngana na tradisyon sa Good Friday, and akong mama nagtindag isda sa palengke, siya isa. Alright. So, mag 7 days na ko sukad nga nagkaroon ng pagpaibot sa ngipon tungod sa kuan siya kanang tawag na ngulngol kanang nihumok akong ngipon, katanggalon na siya, so need na siya ipa-dentist, tooth doctor nga na. So while mag-discuss ko karon, kay of course nara ko di sa balay, mag kids paint ta ha, nate kids paint nga may tabo. So don't be worry guys, by the way, kuan ta karon, Good Friday, wala na akong nagsimba bitaw, even though katong birthday na ako, wala in taon ko ka attend og mass tungod sa busy sa sarili, sa personal na akong life, dili siya most likely sa academics. So honest ako sa inyo ana. Alright. So ano gusto ko mag-discuss karon kasi I want to express myself. Kasi kung buot ninyo naon guys, dagan mo kung dapat i-discuss, dagan kung dapat sa mga times talo na naibtan kong ngipon, dili ko pwede nga mo discuss o agad-agad kasi kailangan ayuho na ako ang mouth sa part nga naibtan kong ngipon. So sa karon, I am so happy nga na ako'y time nga mag-discuss karon. Sayo pa kaayo karon, di ba? And I don't know, I mean, dapat unta, relax lang unta ko karon sa balay. Unsang klaseng relax, nga na stress na hinuon ko tungod sa pag-overthink na ako. Everything. Alright. Next week, another week na. Nanay klase, na Toastmasters, na stress na hinuon ko kung magunahon. Pero no, uy, grabe. Di na ako katuuan ng kinabuhian ni Basta guys, kids paint ng takaron. Magtagbaw ko sa kids paint. Kumbaga, nibawi ako sa kids paint sa kuang boredom.
Okay guys, pahuway sa ta. I mean, mag-discuss ta karon. Palungon lang ako ng siling panbik kay. Isud kay mag-discuss ng kasiling fan. Kumpara sa kwarto na ko nga nagsiling fan, medyo mas comfortable pa man. Pero diri kay pero iigang. Wa ko naligo. Ay, wait, sa kwarto ng daay kubi kay bago ra man dugod gipalungan og aircon. Wala na even net. Buwa nga ning kuan guys, oy. I mean ba si Jasmine gipauli sa Jinsan. Wala na nang hid kay Erwina. Kay dugay na daw naglagot si Erwina kay Jasmine daw. Kay si Jasmine ay pagkareklamador. Which is, nakatawa ko magunahon na ang gingon sa kong mama, si Jasmine unta, mag 3 years na daw siya diri sa Davao City karong August. So valid diri si Jasmine August 2022. So graduation, kasi itong graduation kuan sa ganito tagaron 18 murag April 15, di ba? Murag April 16 yata ni hawa si Jasmine daw ipauli sa Jensan. Pero natingala ko nga to ang nahitabo. Na-shock ko. Di ba? Hapit na gani mag 3 years si Jasmine dere. Pero kung buot ninyo naon, gitagaan ako og artistic dedication si Jasmine sa time nga nag-birthday siya. 'Di ba? So wala tay Jasmine ani sa sumusunod nga school year. So asa mo eskwela si Christian Paul ani basig Santa Ana na lang daw, basig dili siguro sa Jensan. Pero daw ang giingon Jensan man dugi pa uli si Jasmine, pero ambot lang kung nagkamali ba siguro ako ang kay di man kay ko nagapangutana sa kung maama god or kay Erwina si Jasmine gipauli. Pero more likely si Jensan jud na wala gyud nay atik. So makaingon lang ko nga gimingaw na ko kay Jasmine, pero wala may communication kaayo. Naami communication pero very minimal. So kakalungkot nga wala na gyud siya ipauli ni Erwina kay naglagot tapos si Jasmine daw kay
reklamador, mao pod na ang gikuan. Tamad daw kaayo si Jasmine. So, bitaw, pero ang hatred ni Erwina is medyo pangit kung hunaw-naon. Pero, maingon na lang jud nako sa karon is I have to kuan na lang dawat sa kamatuoran ang anak na itabo, and I think na kaning mga moments, kaning mga memories, si Jasmine naging part pud sa life pud nako diri. So I think wala na may problema kaayo at all, no, na kung ikuan nato, kung buot nito unahon-naon guys. So ang maingon na lang gyud nako karon, wala na si Jasmine, it doesn't mean na magiging ganito tayo, malungkot, super. Pero mawala ra ning ato ang kaguol nga wala na siya. So guys, kato ganing time nga ni-graduate sila, Jasmine og Christian Paul, very important jud kaayo. Nagitagaan nako sila kids paint dedication. 5,000 plus ang total kids paint pictures atos para silang graduation. Oh, di ka malipong. Katong nag-birthday si Jasmine, edad 13 pa siya. I don't know if natagaan ba siya or nakuanan ba na ko ni kids paint dedication. Oo, pero sa transfer ni Jasmine is murag July 2023. Naay duha ka screen records, kumbaga tagaan ako sa dedication ato kay kumbaga ipa-transfer si Jasmine sa eskwelahan. Murag ni undang yata si Jasmine og eskwela murag 2022 yata, no, pagka school year 2023. And then for the next school year 2024, 'di ba? Naka 2 years si Jasmine sa Quezon Elementary School. 2 years. So that is very very unforgettable kining nganing experience. Nagitagaan na siya kids paint dedication pero gamay ra man pod, no. So sao man nato ni sa next birthday niya, November 14 ng birthday niya. So ambot lang pod, no, kasi layo pa man ang November 14 of this year. So actually dili na ako gusto biglaon akong sarili na tagaan to ni kids paint dedication, wala na si Jasmine, layas na, gipauli na ni Erwin na sa Jensan. Pero isipon ninyo na si Erwina o si Jasmine, dili gid sila compatible emotionally, dili sila compatible sa how they present themselves, diba? Si Jasmine na ay pagka-rebellious, pero kuan daw, gi-judge siya nga very lazy, very lethargic. Pero kung buot na natong naon siya pagani ni hugas og plato nya, si Erwina kay strikta sad siya, anay pagka-strikta. Ayaw ni Erwina nga kini si Jasmine pagamiton og cellphone na babad hangtod sa kadlawon. Yaw si Erwina ato nga time. Pero kung buot ninyo naon guys, naka-boarding house ko dira ila Erwina, diha ako natulog 2023. Pero last year, wala na to last year. Even though karon. Ba ko nakatulog ba ko sila last year?
Ambot lang. Kung nakatulog, siguro para sa simbang gabi yata. Na dito last year, simbang gabi. So, guys, mag-change na po tayo ng countdown na count up naman ni. Mag-change tayo ng count up. Saan man nato ni? Easter Sunday na lang di ay siguro. Saan man nato ni? Sige, Easter Sunday, tapos anniversary sa Longinia. Okay. Next, ani kay Kuan. Easter Sunday. Ay, gagi. Okay, change na po tayo ng countdown. Mali man to eh. Gabi usually mag-celebrate ani. Okay. Okay, tama na to ang screenshots. So, bitaw guys, grabe gud kaya kung live na ako, no? Sa Marvin Ray Vlog. Kung ang ato ang live gud na ako sa internet sa una, dili siya truly ingani. Wala akong nag-internet ko sa una, although na ako'y arts, pero dili kasing dami karon na decade 2020s. Kay katong last decade, I was truly different. And wala ko nag-internet nga naka-screen record. Na may screen record daw ang internet, pero ako, sa personally, wala ko kabalo. Unsaon pag on sa screen record. Naaman na screen record every unit sa internet. Sa laptop, or karaan nga internet, 'di ba? Sa cellphone na ko karon naa jud siya screen record. Kaluy-an na lang in tawon. Kaya ang ubang cellphone wala gyud screen record, which is it's so funny. Pero kato nga cellphone nga wala screen record pero touchscreen, practical na siya nga cellphone. That's crazy. Okay? So I think katong daan nga cellphone ni Uncle Bal, wala daw to kuan, wala to screen record. Pero gusto na ko to ang kunon, pero ambot ng lagi. Sometimes na ako'y pagka-indecisive po. Oo. Okay? So, wala na ko'y gana aning SIT, no? Pero sukad nga gikuanan ko ni DeepSeek last Wednesday, naging adlaw na gusto ko pa naman mo adto og mga kana ganing opisina unta sa TESDA. Na Google Map pa di ay ko na ay sa Samson na eskwelahan na tingala gani ko no nga unsa di ay itong about sa TESDA. Na confused pa noon ko. Nakasakay pa kong jeep gikan dere. I mean, sakay ko og route 1 ba to? Route 2. Murag route 2 to siya. Oo, route 2. Sakay kog jeep. Google Map jud ko nya. Subay lang jud ko sa kanang naay TESDA. Pero ninaog na ko, niabot na gani ko lapas
Nag-walking ko, unahan ako sa Juji Ilagan Bian, Juji Ilagan na eskwelahan, at bang na sa Samson. Nakita lang ako dito, wala man ko nakita nga TESDA. So, medyo nihawa na ko ato nga time, kaya wala ko yung time lagi ato. So, nag-pop up sa kong nauna nga di sana ko ni unahon ni. So, man ako adto dito sa ingato nga lugar, kailangan ako masakay og jeep. Masakay na kog jeep aron mo adto ko sa Magallanes. Pero route 4 akong gisakay. Route 4 ba akong gisakay ato? Kalimot lagi ko. Mura mag-Ecoland. Ay, wait. Di ko sure ato. Nakalimot lagi ko. Samson. Baktas sa siguro ko. Basta niabot na ko ato o kuan. Mura lagi ko dinaog sa San Pedro. Dili sa may trading dapit. Murag nga na. Nakalimot lagi ko ay. Basta, never mind. And then, kuan, sa Smartron, before pala ko nag-Smartron, inatos ako dito sa may Bernardo. Nagpa-ECG. Abi na ako x-ray. Gipahukas pa ko sa nina. Color blue ko sa nina, no. Singot kaayo ko. May nalang ganyan, dili baho akong sa nina. Dili baho ang singot. Pero Wednesday to siya nga time. Murag nagkuanan yata ako. Murag nagtawa sa yata ako ato. And then, kuan pa man dito, listag pangalan, tapos gihatag na ko ang papel, bayad ko 200, ana pa tong si ma'am, ulat lang daw ko pila ka minutes, and then ako nigawas ko kadyot, nag-CR ko sa may Smartron, sa may Aina Center, then ibalik ko to sa may Bernardo, so naglingkod na ko, tapos gitawag ko kong pangalan, tapos dito ko, nagkuan ako, nagpatimbang, itiya lagi ato nga time, mura lang, nagpatimbang, tapos higda ko dito sa kama, then mura lang kong nakulbaan. Oo, pero nadiri ang ECG result, naka-folder siya, nagtingala ganin ko, abi pa naman ako, kung anon to siya kanang, sabi tawag gani kanang, abi na ako, x-ray, di man din siya x-ray sa chest, kay first time ko aning ECG. Pero naglibog gani ko kung saan ako ni ipasa kay doc, siguro sa Lunes or sa Martes na lang siguro next week. Kasi wala ko'y motivation nga moadto og hospital. Clinic. And then nahutdan ko kwarta tungod sa, alam niyo na, nagpaibot kog ngipon. Nakalimot, wala po sa kuang mind nga, itong last week Friday, wala sa kuang mind nga, nadi ko'y hypertension. Pero nag-agad-agad na noon ko og adto. Pero man na lang, successful ang operation. Wala ko na unsa. Pero it's crazy, it's very intense. Akong life is very intense. Pero, di ba, ayoko nang ganito. Naon tay magmahal sa kuha. Mao gani, kining ingani nga moment, kining ingani nga situation, guys, it's so crazy. Ako isa nagpaibot og ngipon, kaya akong mama, sige yaw-yaw. Ganyang istorya, giatay. Maong, ako, pilit na ako nga moadto dito, independently, no choice. No, di man mga tagkwarta sa mama, mas samot na karon after ko nagpaibot og ngipon, wala in taon siya ni kuan. Giatay lang jud kaayo, guys. No choice. Alright. So, di ba, ang akong life is very, very, very
alam nyo na, very, very complicated, very complex, very intense, very struggling, power struggles. Di ba? April 2025. Balik lang ko ato nga time sa una, February, March, April, May, June, and then even though sa July 2022, 6 months. Grabe. Sa dawagan na kanang mura kog nang trash talk, mura kog nag-trolls sa social media kasi gusto na ako mapresidente sila ni Robredo. Pero kung buti yung naon, nakadaog si Bongbong. Pero ang first day ni BBM, that was June 30, 2022, tinuod ginitanaw ko og inauguration ato nga time. But I am trying my best na magiging comfortable ko sa iyang administration. Pero naramdaman na ako nga murag dili to ingato na ako'y kutob. 'Di ba? Hangtod pa naman karon. Actually, lahi na gito sa una og karon. 3 years ago, katong nga time, sakit sa buot katong nidaog si BBM. That was May 10. Daog siya. Wala ko kadawat nga nidaog siya. Kasi wala ko nalipay. Na-feel na ako nga dili man ni tarong nga presidente. Nagyaw-yaw na inoon ko sa Facebook, sa social media. Wala jud intawon ko. Dili ko satisfied sa ingato nga result. Murag kailangan i-recount. Pero dako kay glamang BBM versus Lenny. Pero guys, karon mag 3 years na si BBM. Sabay nahimo ni BBM. Mura na magwala siya pakialam. 'Di ba? Igo ra siya kanina magmeeting sa mga foreigners. Magkuan pa siya kanang feeling diplomatic, handshake. Giatay dili siya compassionate sa mga pobre. Tungod nagdako si BBM nga dili siya pobre. Dagan kay nag-ingon sa iya nga weak leader siya. Sa una pa lang naman daan si former President Duterte. Wala niya gi-endorse si BBM. Si Marcos Jr. Nya unsaon man niasa ang mga Pilipino sa 20 pesos per kilo. Di man din tinuod di ay bugas. Dili tinuod. Kumbaga, na siya pagka-urban legend. Tuod ay mo gingana. Diba guys? It's truly hard to believe. Di mo ni presidente ang kanaganing anak si diktador. Buutan ng Marcos family pero ana ang style sa politika nila. Truly bad. Truly unbelievable. Unsaon man, hapit ng election, midterm election, sa mga mayor, sa mga governor, senador, ako naglibog ko. Kailangan pa ba kung mo boto diba? Kasi ako, naka-start ko vote as earlier as May 2019. Dapat dili na ako tumalimtan to nga time. And then, ikaduha nga pagkataon, that was May 2022. So, possible ang next month na siya. Muna tong next na ako nga i-attend Santa Ana. Maboto ko dito. Buang dili ko excited, gagi. Murang mag-giatay.
Pero guys, saon man nato ni karon, presidente si Bongbong, na expect pa naman jud ko katong first day niya, first week, first month sa iyang panunungkulan. Ako, I try my best nga motuo ko sa iyang giingon. Pero niabot sa point nga tama di akong intuition. Dili di siya ang karapat dapat nga mapresidente. Ano man, dili gyud deserving. Kay dito pa lang daan sa sa Ilocos Norte. Idagan siya governor o gobernador. Basta mga ingana. Kay naglibog pug ko, murag wala man yata sila nag-mayor. Governor lang daw. Wala man na dato ang Ilocos Norte. Under sa panunungkulan ng local ng Marcos administration dra sa kumpara pa nimo kay Gwen Garcia. Pero ana gyud ang politika. Pero ingana gyud si BBM. Weak lagi kuno pero ang mga tao karon dagan kinang suko sa yaha. Mas nilabaw pa to katong dakpan si former President Duterte. Buang kaayo guys. Pero ana pa si BBM. Wala daw siya nitabang. Or even though mga kauban niya nga officials about sa pagpadakop sa iya. Pagpadakop kay Duterte. Deny si BBM. Pero wala nituo ang mga DDS, die-hard Duterte supporters. Wala nituo. Kay masig sa una si Marcos Jr. How many times naman na siya nag-deny about sa gold, about sa diploma daw kuno sa US. Wharton. Itong isang eskwelahan daw, gidamay-damay pa ang Harvard daw. Pay ingana. Buang jud kaayo ay. Baka akong lagi na ilang pamilya. Nakatawa ko. Pero kung ingani, kini. Dagan pa gani something na urban legends sa ilaha. Kanang about kay Tiburcio Marcos, kinis BBM karon, replika na siyang igagaw ang tinuod nga Bongbong Marcos namatay daw sa England. Sa tawag na kanang sumbagan daw. Murag nabully. Dili ko sigurado kung tinuod. Kasi ako grabe in taon ako ang pag-observe sa ilaha nga pamilya. Not just Bongbong himself. Pusno, grabe in tawon guys. Dili nimo ma-explain og tarong. Sa kuha lang jud karon guys na kining nga time jud karon nag-revive ang Marcos family. Ang power nila di man gud nato maramdaman nga extremely powerful. Pero presidente manggod, considered nako si Marcos Jr. o iyang pamilya nga powerful. Although BBM is not appear powerful kasi wala man siya control. Masig sa West Philippine Sea, and then wala pud siya diplomatic relations with Chinese President Xi Jinping. Murag wala pud siya wala siya agreement or friendship man lang towards kay Russian President Vladimir Putin. So it is truly
unbelievable. Dili pud halos katuuhan nga nagpresidente pa siya karon. Wala siya ka friends. Maskig say US President, American President si Donald Trump, halos gi-ignore niya si BBM. Sa Pulse Asia survey, gamay man gani kayo ang trust rating ni BBM. 'Di ba as of last month of March, nahimog 25% ng gamay na. Presidente paghihapon siya, di gyud siya gahi gyud kay si BBM. Dagan kay nag-ingon siya nga weak na gyud kuno siya. Di pa gyud in taon siya munaog sa Malacañang. Pero ako wala na kay ko na depress kumpara nimo tong Mayo 2022. Layo na kayo karon. Ako pakiramdam karon medyo nikalma na ako, nigaan na akong loob. Although katong last month katong naay motorcade para kay Duterte, wala man kay ko nag-support kayo ato nga time. Pero sa ako amang good na side, very luoy pud si Duterte. Wala po ko ni sagit ato nga Duterte. Wala ko ni sagit ato. Pero biglaan man pod katong nga time asa di ko ato ka nang nagpaluto ramang ko ato og sudan. 'Di ba? Lahi po to isa ka kagabi kay gikan pa ko sa balay ni RJ. Naabot ko magsaysay. Wala pa ko kasulod sa Magsaysay Park sa may entrance mismo. Na ako sa gawas sa Magsaysay na sugatan na ko tong mga kaning DDS. Oo. Kanang nag-motorcade sila niya ako nag-video. May nalang gani kay nagdala ko cellphone nga daan og bag-o. So nag-cellphone nako, nag-video nako ato nga time. Naka-screen record gyapon siya. Pero video. Oo, video siya. Okay? So, it's so crazy. Karon na-revive na in town sa mga tao ang power, ang kapangyarihan ni Marcos Jr. Tama lagi kayo ako ang ginaingon ako sa mga tao, gina-comment na ako sa mga BBM supporters. Kini si BBM, jud ni siya. Kawatan. Di ko gusto mo judge. Pero mao gyud na ako ang naramdaman sa una pa jud. Pero kung ingana ka man din presidente kaya yawa lagi Hindi ako makatawa ngano wala nilagi kuan si BBM sa personal, wala man nang gibalak na ikuan assassinate. Sorry for the word. Oo. Walay ingato nga nahitabo. Ngano man. Wala lang. Ayaw lang yun sa mga tao. Although, dagan na naglagot sa iya, dagan na mo protesta. Diba? Lahi na kay karon mas nag-weak na yung tao ng Pilipinas. Kaya diba, panahon nga si Duterte yung presidente sa una, wala pa ganito'y 6 kabulan sa Davao City. Sabihin natin, starting June 30, 2016. So, sabihin natin, mga August or early September, namingaw na yung taon ang lugar derea, nangawala ang mga chuy-chuyan, mga adik. Sabihin natin nga, dito na ang start, sobraan og ka-boring, sobraan og kamingaw. Okay, before pa na Presidente si Duterte, dili gud ni ingani kamingaw. Vibrant pa kayo ang kapaligiran sa una. Although, sabihin natin maski wala na kay chuchuyan ato before 2015.
layo ra gud siya sa 2016 ug 2017. Kay kanang peaceful dalagi kaayo lugar sa una. Sobraan siya ka peaceful. Sobraan pud siya ka boring. Wala kay lingaw. Mingaw na jud kaayo. Asa na ang mga tao? Murag nagwalay ka tao-tao. So karon, presidente si Marcos na naunsa wala na may pakialam si Marcos sa Pilipinas Igo ra siya videohan lang siya, makig-handshake sa foreigners. Napa siya lain pang initiatives, nag-speech pa siya. Wala mo gyud tawo naka-appreciate sa mga Pilipino ana, Mr. President. Kaya kung naa man gyud mag-appreciate sa mga dili gyud to mga dili pobre ang maka-appreciate sa imong speech. Pero ako Pilipinas majority manggod living in the poverty. Dili ka maka-imagine, dili ka maluoy, wala kay pakita nga compassion. Wala pakialam. Presidente, dili gyapon mo resign. Sugo siguro ni Martin Romualdez. Mo nakalisod sa ilahang duha. Lalo na taga Luzon pa gyud sila. Si Duterte, dili nga na si Duterte. To be honest. Oo. No choice yun ta. Pabudol man ang mga tao, guys. Mingaw kaayo, guys. Nakalimot lagi kog ingon ganyan stress nga kuan na si Jesus Christ. Di ba pagkamatay ni Jesus alas 3, wala ko ka bantay. Karon ako ka bantay. Wala ko nagasimba. Pero kumpara nimo tong last year og karon jud na time di na kay super strong akong pagtuo sa Ginoo pero nagatuo pa gihapon. Pero how many times pug ko nakaingon na nawad-an kong pagtuo sa Ginoo. Pero I'm still a Christian and that is very crazy. Pero guys, how many times ko nawad-an pagtuo sa Ginoo? Sugot ra pud ang Ginoo nga magkaingani sad ko. Wala jud ko'y igsuon, wala ko'y manghod, wala ko'y papa. Di po siguro tama nga ang i-advise ako kay naa sa kuha ang buhi pa ko. Di ba? Yang kong mama si Yaw-Yaw. Wala ko nangarap anak jud yung tawon giatay. By the way, gimingaw na ko moadto og kuan. Digos Memorial. Digos Memorial. Digos Terminal pala, sorry. Yawa sa kuan yawa sa Memorial
Kids paint last session. Pait kong dila, guys. By the way, wala ko naligo karon. Bihira naman ko maligo every 2 days. Ay, yawa man nga kids paint eh. Sige kamatay ang kuan eh. Di po ka mapikon na ni guys. Ito na ba ko ma-discuss kay sa tinuod lang pila ka adlaw ta wala nag-discuss no. Sukad nagkuan ko dipsik ba anang about sa TESDA. Nagkaroon ako ng matinding kuan introspection. Nagka-interest ako sa mga courses. Kaya lang still naglibog pa hinuon ko lagi kung mao niya ako ang magiging passion na ako. Naamang ko'y uban na course. Dagko kay nga oras. Kailangan nimo sudlan og klase. Nay uban less than 200 hours. Naa dito ang barista, naa dito ang masonry. Napay uban dito ang kuan. Medyo okay sad sa kuha. Bread and pastry. Pero naglibog lagi ko murag sa barista. Barista yun ang taon ang mas okay sa kuha karon. Pero no, murag gusto lagi na ako tulo ka course unta kong kuhaon pero murag imposible manggod. Di ba bawal manggod mag-multitask. Di magud na wala man ko'y bawal. Basta determinado lang. Kaya lang ang akong estado diri sa balay di gud in taon pwede di gud na ako siya ma-achieve. Alam niyo naman na akong mama sige yaw-yaw, gagdagan istorya, sige panugo sa kuha. Ako alert kaayo ko sa kuang gibuhat, makugas og plato. So mao na ako ang kumbaga tradition diri sa balay. Naanad na ko. Wala na ko'y choice. Diba? Pero by the way, daghan man ko dapat buhaton. Gusto ko mag-try og something new. Na may internet dere. Ila Ate Jane, kinsa man ang internet dere. Ay murag ila Inday Michael. Wala ko kadula dira testing. Pero ambot lagi murag ila Dimple man yata na kuan ila Inday Buddha. Oo, na internetan. Dili ko sigurado. Pero duda lang po ko nga posible nga to. Dami lagi dulag internet lagi kay maski piso-piso yung manghulog or 5-5, wala gyud problema. Kay dugay na yung taon ko ni dula lagi. So I try my best na makakuan lagi ko kasi kapoy na gyud kaayo no nga mag-inusara ako diri agi atay ay patay kay taani guys. By the way, pait akong dila ani kay magkuan og Maggi na seasonings ba to no? Nagpalit ko la Jay para mawala na ako ang pait sa kuang kuan. Di ko sure ani kung it has to do with ay kuan kaganyang buntag nagbugmog ko og Listerine. Oo. Nagbugmog Listerine guys. Siguro magkuan ko Maggi ani unya taod-taod na. By the way, mingaw kay kong life na ako. And by the way, wala si pastor, naa sa dulo. Wala pa ko'y habak. And then by the way, isa pa man, wala si Uncle Bal, nalugal. Ang life ni Uncle Bal, boring. Di man gud magbago si Uncle Bal. Maski how many times ko ningon saya, sige pa siya ingon sa kuha nga, daan day ko. May supo pod ba? Wala man ko ningon na daan siya. Pero murag oo manggod kay ni-stick siya sa tradition ba? Na unsa nakasanayan nga dili acceptable.
ayaw lagi panugal, nanugal lang gihapon. Sundog kay pastor. No choice jud ta. Pati ako naapektuhan ko sa sitwasyon. Maman ako si Yaw-Yaw. Unya ani mo, kung mama ani unya, mo yaw-yaw na pud na siya unya. Kaya wa siya, kaya wala ni assist sa iya sa palengke. Ano, di ko mo assist. Alam nyo naman guys, maski Yaw-Yaw. Sa una pa gani na, nagkuan pa ko banker 1. Uban ko sa iyaha, mo assist po ko sa iyaha. Yaw-Yaw po na siya sa kuha. Sige, Yaw-Yaw, dagag istorya. Kaya nga daw, nag-video-video daw ko og nag-video-video daw ko og balde. Kung ingana na naman na yung style, di ko mutabang sa palengke eh. Dagang kay Yaw-Yaw. Ginabawalan ko, di atay. Mong ay mo pagtingala. And by the way, siguro I think next week, magkaroon po tayo ng pababago sa kwarto. Kung pwede lang jud in tawon, guys. Gikapoy na ko sa sitwasyon karon. Abi ninyo, okay ra kaayo ko. Gubot di kong una-una. Tuo siguro mo nga okay ko. Us-up ako ma-okay in tawon. Ang ato ang Marvinistic Renaissance na to, di na kita active but it doesn't mean human na ta sa Renaissance. We are still in the process of rebirth, pero early pa manggod ta. So, karon naapa ko struggles palagi, no? But still, sabihin natin na I am doing my best, I am doing my job to achieve something great, to do something new, and to do something unbelievable, to do something na unsa pay wala na ako nabuhat sa una or wala pa na ako nahimo before. Maong ang process sa Renaissance era sa ko ang life is very gradual. Pero naanan ko kabaguhan sa sarili, guys. I am so independent right now. So, independent na talaga ako. So, akong passion and dedication, na-success. Na-success ang ginabuhat jud nako sa life. Maong kining life jud, we need to live life to the fullest because mo ginakailangan jud nato. Okay? And by the way, di na pala sa una nagasimba ko, nagaadto ko simbahan. Ako nagaadto ko simbahan sa shrine. Igo ra pud ko nagkuan, iadto ko dito para mag-discuss lang. Wala in taon ko nag-attend og misa na English. Pero bitaw sukad atong last year sa Easter Sunday, nagbago na in tawon ko. Lagi. Pero sige lang kay ako at least naapog ko'y nahimo last year. Grabe ang dedication nako sa pagsimba. And even though katong last January, it was 3 months ago sa shrine o sa 21, naki-celebrate ko sa Santo Niño nga fiesta. So, kato, dakong tabang na po to, kay ako, gi-videohan ako sarili na ako, guys. It is so unbelievable and unforgettable experience. Okay? Wala ko tulog karong hapon. That's true. And I have to tell you guys no na bitaw magluya man ko ani. Although di man kayo ko maramdaman, di na ako maramdaman nga nagluya, pero akong pakiramdam bored kaayo ko. Gusto ko mag-try something new. Akong gisuot karon nga short ug sanina, wala ko nag-ilis. Murag ugma pa ko makailis. Diba? Kana ganing every 2 days ka maligo, bihira naman na sa kuha. Pero kaning dili ka maligo sa Biyernes Santo, kumbaga tradition na manggod na. Pero dili gud ako kaya ko mosunod anang tradition.
No matter what happens. Oo. Okay, so isa ka oras na gid nga to ang screen record ang atong vlog karon. So I have to say goodbye right now, guys, no? Kay kailangan ko magpahuway although ambot na lagi kung mugawas pa ba kog balay ani. I hope mugawas kog balay kay gibagot ning taon ko perting kuya. Ako ra sa day. Hindi ko vlog. Love you.